Makintab yung ano doon. Ano? Masuko. Uy, pabayaan mo na yan dyan niya. Uy, naunsama yung tao ni siya. Ay, ito. Manintindihan tayo. Imbis na magpahinga ka, pumunta ka dito magpahinga, nagwalis-walis ka naman tuloy. Ay, hindi naman mabigat na trabaho. Ay sus, Ginoo, pabayaan mo yan, Diyos ko. Hindi naman mabigat na trabaho. Pag ako naglinis dyan, binabawasan ko yan dyan, sinasabon ko. Balwatan mo dyan. Kasi, Ano ko, papunta doon. oo, papunta doon. Kasi mga ihi na, ito oh. Umuhi mo rin. Mm. Aboy ihi dito. Punta. Pati yung dalawang ano. Kaya nga, binabanwasan ko yan. Tapos ibalik mo lang dyan kasi umuulan dito, basa. Pagpunit mo lang yun. Kapag mo rin, para dyan sila umihi. Basahan. Uy, huwag ka na magwalis-walis dyan ya. Hayaan mo lang ako pag-exercise yan. Hindi lang ako mabigat na trabaho. Jesus, Maria Josep. Magpahinga ka, magupo ka lang dyan, oy. Kasi pag umaga tayo na nakagalaw ang... Sa bagay, para exercise din, oh. Hayaan mo na yan, tama na yan, ganyan. Hindi yung puro upo lang. Ayaw ko ng puro upo. Ganyan to, ganyan. Kahit sa palabas, pwede rin yan. Tingnan mo si Yaya, oh, kahit may edad na, sipag pa talaga linis-linis. Talagang kilala mo yung taong malinis sa bahay. Kahit may edad na, sige. Hindi pwedeng ano. Hindi pwedeng... Wala ba ko ng kasuran mo dito? Hindi, sako. Ha? May naglalagay kami ng sako dyan. Puno naman na. Puno na. Anong oras ang kuha ng araw? Di ko alam kung anong oras eh. Ha? Di ko alam kung anong araw. Basta magdumating lang yan dyan, magserbato lang yan. Saan? Dito, sa kalsada. Pupunta lang kayo doon. Oo, dyan, ilagay dyan. Doon. Minsan, pag di marinig, di na maano, wala. Ay, kailangan walang araw yan. May araw, pero di ko alam eh. Basta pag narinig lang namin dyan, pag may nagsabi, minsan may nagtatawag dito, may basura. Yun. Malalaman ko pa kasi nandyan dito lang ako lagi sa loob, di man ako lumalabas. Pag wala akong kailangan, ay di ko lumalabas. Dyan lang ako, dito lang. Kung ano lang, ko. Nakalat dito sa labas ba? Kailangan dyan na ano. Madulas dyan, kaya malumot-lumot pa naman na madulas ka dyan. Ay. Sa aking harapan doon, ang linis. Ay, hindi ka nga uliga. Gatang mo yung ulit.
daming hugasin. Ito, yung ano nyo, madali lang po yung bilhin kong, Ha? ito, saan to papuntang tubig mo to? Ay, inaano ko yan ya sa, ano, hayaan mo na yan dyan, uy. Inaano ko yan sa CR, tinatabo-tabo ko ng daspan. Doon ko inaano sa CR ba? Ginadaspan ko, tapos doon ko sa CR, tatapon yung tubig. Walang lusutan dito eh. Kaya tinabo-tabo lang namin ng daspan. At ano, wala din nga itong walisan. Kasi tingin ko naman. Hindi yan. Hindi yan ano. Oo, minsan binabras ko pa nga eh. Kaso lang, di talaga lagi. Talagang pagbigyan mo talaga ng time. Yan ano. Magmandar lang yan sa mga Talagay, no? Ano, tawag ka, no? Bakit ako natatakot? May bakit ayaw mo si mama? Kasi, walang mag-ano magpapatay ni Lola. Walang magpapatay sa kanya. Patatas, maghihiwa ka ng patatas. Ikaw, sumama Magbabalag pala. Ano ba yan? Maghihiwa. Wala pa nga, binabalatan pa lang. sa kanya yun, ano? Ano? Eh, kapag hindi, sasampalin talaga kita ng maraming beses, ha? Aahilahin kita. At lahat ng pera mo, sa akin mo ibibigay, ha? Oo, bayad ako. Ano, bayad ka rin ba? Sige. Alam mo, atras ako, ha? Sino kong tanga mong sasabihin mo ibang matandang matagal ng patay? Hindi na daw wala. Mabanggalan naman ang tagulan sa sakyaw. Kaya sumunod sa rin ang kapatid. Sinagdami ng mura nila ang kanilang ahitan. Nakalimutan na rin nila bilang Benching na pinagpipil sa kanya na matandang si Manny Benching. Sa kakasunod nila, ay nakita nila kumikita ang puting sasakyan sa isang lumang bahay. Yun din ang bahay na inintuan ng sasakyan na yun ang unang beses itong makita ni Ramil. Medyo yung na dito, ha? Wala naman ang ganong nakatira dito. O bakit? Natatakot ka na, no? Kung nga ako'y gaya sa'yo, bumili na muna sila at inabangan kung sino ang lalabas sa sasakyan na yun. Maya-maya lang, nakita na rin nila ang tatlong lalaki. Isang matanda, dalawang binata. Ang isang binata ay nakasunod sa lalaki matanda na parang ito ang personal nitong bodyguard. Nung makita nilang medyo marami yun sa kanilang kinaroroonan, maging ang lalaking si Raymar ay napanganga at napamulagad na lang din ang kanyang mga mata. Hindi ito makapaniwala sa nakikita niya. Hindi. Patay na yan eh. Yan nga sinasabi ko sa'yo. Ayaw mo kasi maniwala eh. Uy! Anong gagawin mo, uy? Tatawagin ko para malaman natin kung sino ba talaga siya. Uy! Papatigilin natin sa pag-ala mga tauhan natin. Tapos, mag-aasik naman ang ulo si Gwen Camino. Gutom naman. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin kabisadong takbo ng utak ko? Tingin mo ba maiisip ko yun kung alam kong magkakaproblema tayo? Ay, pasensya na po. Nalito lang po ako. Mas mahalaga pa rin ang mga tao natin, no? Sila, kontrolado natin. Itong si Gwen Camino, hindi. Isa lang naman siyang halimaw sa bupat na ineksperimentuhan natin. Wala siyang kakayahang makaintindi sa utos ko. Kapag pinakawalan natin siya mamaya, kapag malalim na ang gabi,
iisipin ng mga kalaban natin na si Buen Camino na ang pinakamalakas na aswang. Itutuloy nila ang atensyon nila kay Buen Camino. Habang tayo naman, sa kabilang baryo tayo kukuha ng mga makakain natin para bukas. Hindi ko naisip ang bagay na yun, ah. Ikaw napakatalino niyo, Mang Prado. Kaya nga mas ginusto ko pang mabuhay eh. Kasi sayang naman ang utak ko kung hindi ko na magagamit. Natigil na ang usapan ng dalawa nang bukas na rin ako doon sa loob ng bahay. Mga ilang sandali lang ay nakarinig na ang kapatid na parang may nagwawala na sa loob. Teka, ano yun? Dito ka na. Shhh naman ito. Tinapin ang kanyang kuya sa tabi para hindi ito lumabas. Naghintay ko sila ng halos ang buhay. Maya-maya pa, nawala na rin ang nag-iibig sa loob ng bahay. Lumabas na rin ang dalawa. Si Montrado at ang lalaki na makakalimutan na ay tutong ang mga anak. Nang makita nilang sumay na nagsasakyan ng mayon at manis. Inagsayang ng pagkakataon silang kinataway na pumasok sa loob ng bahay. Pagdating nila po, nakita nila ang isang lalaking nakatapos. Wala na itong malay. Obis ang nagawan niya at may mga bukong sa dibdib at sa magkabilang mga. Kasi tayo dito, kumamay mapagkita ang kaya dito eh. Kaya, naisip ko. Ang galit. Siguro plano, kaswang. Diba? Hindi mo ba naintindihan ang usapan nila kanina? Teka, ano mo ba ito? Kasi wala na ako ng buhay si Prado. Tapos kayo sasabihin mo kaswang siya. Siguro kaya hindi ito. Basta kakuha siya. Yung tirang toasted garlic, gagamitin ko rin para dito. Pinagsusunod niya ang lalaki sa tiyan. Ng ulam namin, patatas, with itlog. Dahil dito, may mas lalong nagkamunong may isang pinatao. Dito yung babagyan ito. Lalo at itong sundin ulit sa sigura. Halos masos para sa sakit ng lalaki si Kuto. Baba, nagmamayari ka naman siya. Ikaw ang bagong sugo. Ikaw ang pinili ng baklang timbalan na yun. Siguro naman, kilala mo na ako ngayon. Nangyatong yabang mo. Manahimik ka na ka, kuya. Watch me. Ang mga atake na sana ulit sila dito. Nang tumakbo na palabas ng bahay si Kuto. Hindi na niya yung hinapakabahagi naman siya nang makitang wala ng ibang naroon bukod sa kanya at sa lalaki. Ay nagsandali lang, dumating na rin si Raymar at si Mancardo. Pinaliwanag agad nilang ilang mga nangyari. Medyo nabahala si Mancardo sa mga nalaman niya dahil hindi niya inakala na gano'n na pala kalala ang sitwasyon. Kailangan na natin patay ng lalaking ito. Kung hindi, baka mapakinabangan pa nila ito. Sandali, kailangan pa natin marinig ang sasabihin niya. Nag-iisip ka ba? Di ba sabi nila mamaya, lulusok sila sa kabilang baryo? Kung hindi natin magising yan, baka bukas pa yung magising. May nasabi ka rin pa dito. Pero tama ang kuya mo, Ramil. Matagal pa ang gising niya. Naamoy kong tinurok sa kanya. Hindi yung basta-basta gamot. Parang gamot yun para mas lalo siyang mangipamangis. Sila lang ang may kakayahan makagising niya. Kaya kapag nakuha nila ito mamaya, siguradong magkakaproblema tayo. Huwag na natin hayaan na sila makauna dito. Pero, paano kung biktima lang din siya? Biktima man siya o hindi. Kung magiging bantay ito sa kaligtasan ng mga tao, kailangan mo siyang patayin. Tandaan mo, ikaw ang tagapagligtas. Lahat na mapanganib kailangan mo iligpit. Ito, kunin mo ang espada mo. Patayin mo lang ang aswang na yan habang tulog pa. Hindi nakasagot si Ramil. Nagdadalawang isip siya. Alam niya sa sarili niyang hindi niya pa rin kayang pumatayin. Pakiramdam niya kasi ang tao pa rin ang nasa harapan nila. Ang tingin niya sa lalaki ay pagkaraniwang na siya din ni Ramil. Kung hindi mo kayang pumatay, bakit ka pa nagsalay? Para saan yun?
Dagdag angas. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang gagawa. Lumabas na muna kayong dalawa. Ayaw niya pumakit ang pumatay ng aswang. Sinunod ang dalawa ang utos ng tanda. Maya-maya lang, bukas na rin si Magkano. May luna ang espada nito. Normal lang ang kilos nito at parang wala lang nangyari. Punta natin yung kabilang baryo. Pakituloy na nila ang pag-atake. Sakaling marami wala pa naman ang business dito. Sisidyalan natin ito para malaman ang ibang marunugis na may mga aswang na. Nasama ba ako? Wala kasama si Lole. Mama ka. Kasama na niya si Dinay. Pinaliwanag ko na rin sa lola ninyo ang lahat. Alam na ni Lola tungkol sa pagiging tagapagligtas ko. Oo. At kung bakit hindi siya nagulat, malalaman mo yan kapag nagkausap na kayo ulit. Sa ngayon, kailangan natin ituon ang atensyon natin sa labas. Nagsisimula na sila. Kung gano'n, tara na. Babawi ako. Pampihira naman, oh. Bakit pa kasi ako nasawa nito? Wala naman akong alam. Oh, ulo mo rin na to. Anong gagawin ko rito? Saksak mo sa sarili mo kung gusto mo. Wala ka bang common sense, kuya? Malamang. Mayos kayo. Wala tayo sa bahay ninyo para magtalo kayo palagi, ha? Nasa kalagitnaan tayo ng misyon natin. Misyon natin? Baka misyon nyo. Dinamay lang naman ako dito ni Ramil, eh. Kasama ko lang pag 10 minuto silang nakatambay roon. Nagmatanong nila ulit si Raymond na tumatakbo pabalik. Napatayo din naman ang dalawa sa kanilang kinauupuan. Kung makalapit si Raymond, natataranta nitong sinabi kung anuman ang kanyang dinatnan sa payo nila. Yung ano? Yung alin? Yung ano nga kasi? Ang ano nga kasi? Yung baryo natin kasi, ano? Yung... Aray! Siya ito. Pero sinasalag niya lang yun ng kanyang espada. Kapansin-pansin na mas agresibo si Puto ngayon kumpara sa una nilang paghaharap kanina. Kaya naman, mas naging maingat ang binata. Sa tuwing lalapit sa kanya si Puto, lagi niyang pinabantayan ang mata. Dahil kung saan ito mapapatingin, alam niyang doon din siya nito dadalhin. O ano? Iilag ka lang ba habang buhay? Umalag ka! Eto ba? Nakakuha ng pagkakataon si Ramil para makadistansya. Nagkakaroon na siya ng kaunting pagkabahala. Iniisip niya kung paano niya haharapin si Mang Prado. Kung sa kanang kamay pa lang nito, ay hirap na siya. Inaamin ko kakaiba ka. Hindi ka kagaya kanina. Pero, pasensya ka na ha. Pero hindi pa rin ako seryoso sa lagay na to eh. Oh, nagagawa mo pa talagang magyabag ng ganyan, ha? Buisit! Nagulat na lamang si Budong nang lapisan siya ng espada na ipinukul sa kanya ni Ramil. Agad na sumunod si Ramil at saka pinagsusuntok si Budong. Nang makakuha ulit ng tamang pagkakataon, pinampot ni Ramil ang espada. Kinagat niya sa Budong. Tinamaan naman ito sa talipira. Oh, anong problema? Bakit ka tumigil? Akong itatarak na ni Budong ang espada nito, pero biglang nakahilang si Ramil. Sa halip, nakagawa pa ng isang malakas na suntok ang binata. Tinamaan niya si Budong sa talipira. Dahilan para mamigil nito sa sakit at mapitawan ang espada. Paano? Sakit! Akala mo ba tatablan ako ng mga pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na yata na meron akong mutya. Kahit ayaw mong malaman, ako naman na magpapaliwanag sa'yo. May kakayanan mo siya ng itumbok na kontrahin ang kung ano ang infeksyon ng katawan. Ang sinasabi mo kanina ay isang uri lang ng pagkabulok na nagmumula sa infeksyon sa sugat. Patay na siguro ko kung nilagyan mo ng lason. Ang kaso wala eh. Tapos sinabi mo pa, ngayon, mukhang mauna ka na sa impyerno. Magkakapi na kayo ni Satanas. Pinampot ulit ni Ramil ng espada at malakas na hinagipit ang bibig ng lalaking aswang. Hinulog ang ulo nito sa lupa at tuluyan na namatay. Napapuntong lamang si Ramil. Pagkatapos siya roon, ay pinuntahan niya si Mangkado at Raymar. Nasa mga sandaling ito ay may mga sugat na rin sa katawan. Ayos lang kayo? Tanga ka ba?
Nakita mo ng sugatan eh. Magtatanong ka pa ng ganyan. Ano ba to? Iisin mo na. Ganyan talaga una. Masakit. Ang ganto. Ligtas lang ba talaga si Lola? Oo. Dinala siya ni Tinay sa mga anak ko sa bayan. Sigurado naman ako walang mangyayaring masama sa kanila roon. Kasama rin naman niya si Tinay eh. Yung tigbalan na yun, kailan kailangan, saka naman wala. Pero makamit ang hustisya na nararapat sa kanila. Para kapag nagharap na kayo ng pinuno ng mga aso. Ayan na guys, yung ulam namin half cook lang yung pagkaluto ko ng pagkaprito ko sa kanya kasi mamaya lulutuin ko pa yan iba dyan. Sasabawan. Ayan na. Ay, 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 ay. Ito na siya. Yan ang kalat natin guys. Oh.